Araw-araw nating nakikita sa feed natin yung mga pasabog sa balita, yung mga nawawasak na building, at yung nakakalokang roller coaster ride ng financial markets natin. Pero bilang isang feeling woke na macroeconomist, ang tanong na nagpapa-overthink sa akin tuwing madaling araw ay ito. Yung mga sinashare ba natin online, yun na talaga ang buong tea tungkol sa digmaan. O baka namang kapiranggot na piraso lang yan ng isang bonggang chessboard ng global economy? Sa bawat awayang nagtitrend, laging may mga pa-mysterious na puppet masters na nagmamaniobra sa likod ng kamera. Yung mga pasad boy at pahiro na kwentong sinusubo sa atin ng mainstream media, madalas nakafocus lang sa paawa effect at kung sino ang mabait o masama. Pero sa totoong mundo ng macrofinance, ang bawat utos na magpaputok ng baril may katapat na bilyon-bilyong dolyar na kaching-kaching. Yung mga balitang sinashare nyo sa Facebook, malamang sa malamang hindi pinapakita ang buong chika. May mga patagong sindikato ng kapangyarihan at pera na siyang nagdedesisyon kung kailan at saang lupalop ng mundo mag-i-start ang next season ng Bardagulan. Welcome sa Dunong Mundo, ang channel ng mga hindi nagpapabudol. Ako ang inyong tour guide sa nakaka-stress at nakaka-nosebleed na mundo ng macroekonomiya. For today's video, pag-uusapan natin ang isang super sensitive na topic na baka maka-cancel tayo. Ang toxic relationship ng giyera, politika, at kung paano umiikot ang pera ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Hihimayin natin kung paano ginagawang literal na laro ang mga patayan para lang ma-maintain ng mga feeling boss ang kanilang hegemonya sa ekonomiya at ma-monopolize ang mga pinaka-importanteng yaman ng Earth. Para naman magets natin ang kalat ngayon, kailangan muna nating itabi yung mga pa-woke feelings natin at silipin ang mga ganap gamit ang napakalamig at walang pusong lente ng pera. Sino ba talaga ang nag-invest at nagpapasasa sa pagbenta ng mga baril at tangke? Sino ang biglang yumayaman sa pag-rebuild ng mga bansang sila rin naman ang sumira? At ang pinaka-juicy sa lahat, sino ang nag-uuwi ng corona at kumokontrol sa mga VIP na ruta ng kalakalan kapag humupa na ang usok ng mga pasabog? Umpisahan natin ang chika sa pinaka-feeling main character na ekonomiya sa buong universe, ang Estados Unidos. Yung foreign policy ng mga kano, lalo na dyan sa Middle East, ay hindi lang basta-basta tungkol sa pagiging superhero ng demokrasya, sus Ginoo. Sa likod ng mga papreskon sa Washington, may isang super powerful na industriya ng mga sip-sip at lobbyist. Yung mga dambuhalang korporasyon, mga gumagawa ng armas, at mga feeling entitled na interest groups, nagpapaulan ng limpak-limpak na pera para pondohan ang mga kampanya ng mga politiko tuwing eleksyon. Ang dami ng perang pinapaikot sa loob ng politika nila ay literal na nakakalaglag pa nga at nakakasuka. Bilang isang macroeconomist na hindi pinanganak kahapon, tinitingnan ko ito bilang isang simpleng return on investment o ROI na galawang negosyante talaga. Ang bawat dolyar na nilalabas nila pang suhol sa paglabi ay ine-expect nilang babalik ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng mga juicy na kontrata sa militar at mga batas na pabor sa kanila. Ang mga trapong politiko ay literal na nakakadena sa isang sistema kung saan kapag kumontra sila sa mga sugar daddy nilang donors, automatic na game over ang political career nila. Dahil sa matinding takot na mag-ghost ng mga financiers nila para sa next election, ang daming mga mambabatas ang walang choice kundi mag-yes man sa mga war freak na patakaran. Ang nakakalokang resulta nito ay isang foreign policy na wala nang pakialam kung ano ang makakabuti para sa world peace, kundi kung ano ang magpapabongga sa mga balance sheets ng mga gahamang korporasyon. Ito yung sikat na tinatawag nating military-industrial complex, mga besye. Ang epekto ng kalokohang ito ay sagad hanggang buto. Unti-unting nawawala yung kunwaring independent na pagdedesisyon ng Amerika kapag usapang Middle East na ang eksena. Yung mga galawan nila nagiging sunod-sunuran na lang sa kung ano ang kailangan ng mga BFF nilang kaalyado at ng mga nagpapasweldo sa kanila. Yung kawalan nila ng bayag para maging patas na referee, nagre-resulta sa walang katapusang gulo sa rehiyon na siya namang nagpapamahal sa presyo ng langis nating lahat. Sa POV ng macroekonomiya, yung pagkawala ng matinong leadership ng isang feeling superpower, nagbubukas ng pinto para sa sobrang lala na volatility o yung pagiging topak ng mga merkado natin.
Kapag ang mga batas dinidiktahan ng mga sakim na pansariling interes imbes na matinong diplomasya, yung banta ng bigla ang paglipad ng presyo ng mga bilihin at pag-crash ng mga stock markets laging nag-aabang sa kanto. Kaya naman, imposibleng imarites natin ang kahit anong giyera sa Middle East nang hindi natin inuusisa kung saan pumupunta ang pera dyan sa Washington. Ang politika sa Amerika ay literal na isang palengke kung saan ang impluwensya ay parang isda na binibili at binebenta sa pinakamataas na bidder. At ang produktong ine-export ng palengking ito ay madalas nakapackage bilang tulong militar at financial aid sa mga bansang tropa nila. Move on naman tayo sa isa pang bida-bida sa laro, ang Israel. Para magets natin ang galawan nila, kailangan nating silipin yung sad reality ng kanilang geopolitika at geografiya. Sila ay isang super liit na bansa na walang sapat na strategic depth o mga buffer zones para magtago. Sa lengguwahe ng mga ekonomista, wala silang luxury para magkamali o yung tinatawag na margin of error. Ang isang sablay na move pwedeng mga hulugan ng instant game over at tuluyang pagka-delete ng bansa nila sa mapa. Dahil sa nakakaawang limitasyon sa mapa na ito, nakabuo sila ng isang medyo psycho na doktrina ng pamumuno. Ang kailangang manapak ng una o yung tinatawag na preemptive strike. Kung maghihintay pa silang bombahin sila sa sarili nilang bakuran, yung damage sa ekonomiya nila, sa mga buildings at sa mga tao, hindi na marirecover gamit ang band-aid. Ang isang malakas na sapak, sapat na para makomatos ang buong bansa nila. Kaya naman yung pag-atake ng una, feeling nila ay ang ultimate survival hack nila. Ang toxic na mindset na ito ng manapak para mabuhay super ingrained na sa kanilang kultura ng pagiging praning sa security. Mula sa POV ng budget ng gobyerno nila, mas feeling nila na cost-effective o nakakatipid sa long run kung gagastos sila sa mga pa-offensive na atake kaysa naman mamulubi sila sa pagpapa-rehab ng bansa kung sila ang unang mabugbog. Ito ay isang napaka-war freak na style ng pamamahala sa peligro o risk management kung tawagin. Pero wait lang, bilang mga tsismosong tagamasid ng ekonomiya at politika na hindi uto-uto, dapat nating itanong, lagi ba talagang tungkol lang ito sa pa-victim na seguridad at kaligtasan? Kahit totoo naman yung pangangailangan nila sa geopolitika, madalas ginagawa na lang itong ultimate excuse card para i-push ang iba pa nilang mga hidden agenda. Yung walang katapusang drama ng banta ng pag-atake binibigyan ng palusot yung nakakalulang budget nila para sa militar at depensa. On top of that, yung pagiging laging ready sa bardagulan nagtutulak ng bonggang inobasyon sa teknolohiya ng mga baril at pasabog, isang sektor kung saan ang bansa nila humahakot ng limpak-limpak na pera sa pamamagitan ng pag-export. Ang industriya ng mga high-tech na armas ay literal na isa sa mga main pillars na bumubuhay sa kanilang macroekonomiya. Kaya ang giyera o kahit yung chismis pa lang ng giyera ay hindi lang basta sakit sa ulo para sa kanila, kundi isang napakalaki at nakakatakam na negosyo. In short, yung doktrina nilang manguna sa suntukan nagsisilbing isang palusot na may dual-purpose mechanism. Pinoprotektahan kunwari nito yung maliit nilang lupa. At the same time, pinapanatili nitong buhay na buhay ang makinarya ng ekonomiya nilang nakaasa lang sa paggawa ng mga laruang pandigma. Ito ay isang nakakalokang balancing act kung saan yung kunwaring pambansang seguridad at yung pagiging mukhang pera ng ekonomiya literal na hindi mo na mapaghihiwalay. Ngayon naman, ichika natin yung isa sa mga pinaka-juicy na aspeto na laging dinededma ng marami, ang mga selfish na motibong panloob na politikal ng mga trapo. Sa kahit saang lupalop ng mundo, kapag ang ekonomiya naghihingalo na, lumilipad ang inflasyon at dumadami ang mga tambay na walang trabaho, natural lang na mag-amok ang mga tao. Ang mga feeling magagaling na leader hinaharap ang mga rally, nawawalan ng followers, at paminsan-minsan nasasampal ng mga legit na akusasyon ng pangungurakot. Bago pa man magumpisa ang mga malalaking sabunutan sa mundo, madalas mapapansin natin na yung bansa nandun na sa gitna ng isang matinding internal na kalat. Ang mga kapituko na politiko nasa bingit na ng pagka-cancel at pagkawala ng kapangyarihan
Sa mga ganitong desperadong sitwasyon ng isang banta mula sa labas, legit man yan o in-exaggerate lang ng mga trolls, nagiging isang super effective na magic trick para ilihis ang atensyon ng mga utu-utong publiko mula sa mga totoong problemang pang-ekonomiya sa sarili nilang bakuran. Ito yung sikat na galawan sa politika na tinatawag na rally round the flag effect ng mga pawok. Kapag may gyera, biglang nagiging bestie sa mga mamamayan para mag-unite laban sa isang karaniwang kaaway na tinuro ng gobyerno. Biglang naglalaho ang mga protesta. Yung mga issue ng nakakasukang korupsyon, biglang nabablind item na lang at yung mga maingay na kritiko, pilit na pinapatahimik gamit ang guilt trip ng pagiging makabayan. Ang patayan ay nagiging isang napaka-convenient na pampulitikang shield para sa mga lider na malapit ng masipa sa pwesto. Sa point of view ng macrofinance, yung pagnanakaw, paglipat ng pondo mula sa mga ayuda at serbisyong panlipunan papunta sa pambili ng baril, mas madaling i-fast track sa lehislatura kung mayroong kunwaring aktibong banta. Ang mga utu-utong mamamayan biglang nagiging martir at handang magsakripisyo sa kanilang lifestyle at tanggapin ang mas mataas na buwis o implasyon basta napaniwala silang para daw ito sa kanilang kaligtasan. Ang takot ay literal na isang napaka-effective na anesthesia para hindi maramdaman ng mga tao ang sakit ng naghihingalong ekonomiya. Kaya naman, hindi talaga natin pwedeng paghiwalayin yung desisyong makipagpatayan sa mga makasariling ambisyon ng mga nakaupo sa pwesto. Para sa mga mukhang kapangyarihan na lider, yung pagpili sa pagitan ng pagiging cancelled sa politika dahil sa palpak na ekonomiya at ang pagiging feeling hero na wartime leader na sinasamba ng mga tanga, literal na no-brainer na desisyon. Ang gera sa nakaka-depress na katotohanan ay madalas na ginagamit na lang bilang isang cheap na estratehiya para sa political survival ng mga trapo. Ang nakakalokang konklusyon dito ay super clear at nakakapraning. Ang digmaan ay hindi lang basta barilan ng mga sundalo, ito ay isang napaka-powerful na tool sa maruming politika. Ginagamit ito para i-mind control ang feelings ng publiko, gawing concealer ang mga kapalpakan sa pamamahala ng ekonomiya at para kapit-tuko nilang mapanatili ang kontrol sa kapangyarihan sa mga panahong ang mismong bansa nila malapit nang mag-collapse mula sa loob. Kung sisilipin natin ng mas deep, lampas sa mga pa-PR stunt ng pagtatanggol at mga internal na drama, makikita natin yung tinatawag nilang master plan o yung totoong ultimate goal nila forever. Ito ay pwedeng islice sa dalawang main levels na parang cake ng kasakiman. Ang unang level ay ang pinaka-basic at literal, ang pang-aagaw ng teritoryo at mga resources. Sa macroeconomics, ang lupa at yaman ay equivalent sa mas maraming pera at unlimited na kapangyarihan. Ang pag-expand ng teritoryo sa mga lupang may strategic na value isang luma at gasgas ng galawan ng kahit anong feeling imperyo o bully na bansa. Ang bawat ektarya ng lupa na nananakaw nila ay hindi lang basta nagbibigay ng extra security feeling, kundi literal na nagpapalumpo sa kakayahan ng kalaban na bumuo ng isang matatag at independent na ekonomiya. Ang ultimate goal nila ay gawing literal na impossible para sa kabilang panig na makabangon pa at maging banta sa kanilang pagiging bida-bida. Sa pamamagitan ng walang habas na pang-aagaw at pag-gatekeep sa mga borders, mga source ng tubig at mga ruta ng deliveries, literal na sinasakal nila hanggang mamatay ang ekonomiya ng kalaban. Ang isang populasyon na walang say sa sarili nilang mga yaman, in your dreams na lang makakabuo ng isang matino at malakas na pambansang ekonomiya. Ito ay isang sadistang estratehiya ng pang-ekonomiyang pagkaubos, kung saan ang giyera ginagawang literal na torture chamber para magpahirap ng tao. Ang second level ng kanilang feeling genius na master plan ay mas over the top at mas ambisyoso ang pag-monopolize ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Ang peg nila hindi lang basta manalo sa isang rambulan, kundi i-photoshop at baguhin ang buong geopolitical na mapa ng Middle East o kahit anong rehiyon na trip nilang guluhin. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagong world order kung saan ang isang bansa nagiging ultimate bully at nangingibabaw na puwersa para ma-achieve ang ilusyong ito. Yung mga kapitbahay na bansa kailangang ibuli para sumunod o kaya naman ibugbugin hanggang sa mawalan na sila ng will to live at lumaban.
Ang pagiging isang feeling regional superpower nagbibigay ng VIP pass para mandikta ng mga rules sa negosyo, mga kontrata sa kuryente at langis, at kung sino ang pwedeng maging tropa. Ang toxic na kapangyarihang ito nagbibigay ng license sa bansa na mag-flex ng napakalaking impluensya sa global na macroekonomiya. Ang pagiging ultimate boss o hegemon sa rehiyon parang magnet na humahatak ng mas maraming foreign investors. Kasi nga naman, yung mga mukhang perang global corporations laging naghahanap ng safe space at kapangyarihan na magbabantay sa kanilang mga negosyo. Kaya pala, ang master plan na ito isang desperadong move para gumawa ng monopolyo hindi lang sa paramihan ng baril, kundi pati na rin sa pagkontrol ng ekonomiya sa buong neighborhood. At the end of the day, pinapatunayan lang ng master plan na ito na ang giyera hindi kailanman isang oops, my bad na aksidente. Ito ay isang super calculated at evil na serye ng mga moves na dinisenyo para magnakaw ng yaman at kapangyarihan mula sa mga losers papunta sa mga feeling winners. Bilang mga marites ng macrofinance, ang gets natin na yung mga pasabog for the gram at pansamantala lang. Pero yung mga pang-iba sa istruktura ng ekonomiya, nadala nito literal na magpapahirap sa atin ng ilang dekada. Para mas magets natin yung kalat ngayon, kailangan nating mag-throwback sa history class natin. Ang mga tropahan at plastikan sa global politics hindi forever. Nag-iiba yan depende sa kung sino ang may pera at power sa kasalukuyan. Bago pa mauso yung mga dekada ng bardagulan, may time noon na ang US, Israel at Iran super close na magbe-besties at feeling mga VIP strategic allies sa rehiyon. Noong mga panahong yun, yung unleashed supply ng langis, mga bilyong kontrata sa militar, at mga business deals, smooth na minamanipula, pabor sa mga sakim na interes ng mga taga-West. Ang buong ekonomiya ng rehiyon nakadesign lang para i-maintain ang nakakasuyang status quo na ito. Pero tinuruan tayo ng history na yung mga sistemang pang-ekonomiya na itinayo sa unfairness at panghihimasok ng mga dayuhan parang jenggang madaling mag-collapse mula sa loob. Ang plot twist ng taon nangyari nung sumabog ang revolusyon sa Iran. Ang ganap na ito hindi lang basta pagpapalit ng mga nakaupo sa gobyerno, kundi isang literal na magnitude 8 na lindol sa macroekonomiya ng buong Middle East. Bigla na lang isang dambuhalang balon ng langis at isang super importanteng palengke ang nag-walk out at nawala sa hawak ng mga taga-West. Ang pag-angkin nila pabalik sa sarili nilang mga industriya tuluyang ng asar at nagbago sa ikot ng pera ng buong mundo. Yung sumunod na chika tungkol sa hostage crisis tuluyan ng sumunog sa kahit anong katiting na pag-asa na magkaayos pa sila ng maayos. Ang mga pa-cancel culture na parusang pang-ekonomiya o economic sanctions pinabagsak sa kanila na literal na nag-isolate sa Iran mula sa global na sistema ng pananalapi. Ito yung naging grand opening ng paggamit ng ekonomiya bilang isang literal na baril, isang toxic na estratehiya na walang sawang ginagamit hanggang ngayon para lumpuhin ang mga kaaway nila. Ang resulta ng dramang ito higit sa 4 na dekada ng walang kamatayang pagiging bitter at bardagulan. Pero yung harapan at pisikal na sabunutan sa pagitan ng mga bigating bansa, masyadong masakit sa bulsa at super risky para sa global economy natin. Ang isang full-blown na world war literal na magpapacrash sa lahat ng stock markets at magdudulot ng isang nakakaiyak na pandaigdigang resesyon. Kaya naman, yung style nila ng pakikipag-away kinailangang mag-evolve at mag-change outfit. Imbis na sila-sila ang magbasagan ng mukha ng harapan, nag-shift sila sa uso ngayon na tinatawag na proxy wars o yung pag-uutos sa iba na makipag-away para sa kanila. Dito, yung mga mayayamang bansa nagpapaulan ng pera at baril sa mga lokal na tambay at grupo sa ibang bansa para sila ang sumugod sa mga kaaway nila. Ito ay isang mas cost-effective at duwag na paraan ng pagpapakalat ng lagim at impluensya kasi nga naman yung mga namamatay at nasisirang tulay. Pinoproblema lang ng mga malas na bansang ginawang playground ng proxy war nila. Pinapamukha sa atin ng history na yung mga sabunutan ngayon mga minanang kalat lang na mga palpak na desisyon sa pera at politika ng mga boomer noon. Ang mga tropahan binubuo at binabasag hindi dahil sa kung ano ang tama o mali, kundi dahil sa pagkagahaman na ma-monopolize ang mga yaman.
At ang 4 na dekada ng mga duwag na proxy wars na ito ay nakapag-produce ng isang rehiyon na nag-uumapaw sa mga armadong goons na walang tigil sa pagpapastress at pagbabanta sa peace of mind ng pandaigdigang ekonomiya. Dito na pumapasok yung pakul na konsepto ng modernong patayan, yung tinatawag nilang shadow war o digmaan ng mga nagtatago sa dilim. Sa panahon ngayon ng mga Gen Z at Millennials, iniiwasan na ng mga big boss na bansa yung harapang suntukan kasi nga naman nakakabutas ng bulsa at nakakadrain ng ekonomiya. Ang isang old school na giyera, literal na parang linta na sumisipsip ng pera na sana nai-invest pa sa mga matinong negosyo. Kaya ayun, may naimbentong bagong paandar at uri ng paghahasik ng lagim. Ang pamisterious na digmaan sa anino ginagawa gamit yung mga inutusang proxy forces tulad nga ng nachika ko na kanina. Pero wait, there's more. Kasama rin sa package na ito, yung mga labanang hindi mo makikita ng dalawang mata mo. Ang pinakabida sa mga ito ay yung pa-hacker vibes na cyber warfare. Ang pag-hack sa mga computer systems ng isang bansa pwedeng mag-cause ng damage sa ekonomiya na kasing lala ng pagbagsak ng literal na bomba. Pwede nilang i-shutdown ang mga bangko mo, patayin ang wifi at kuryente mo, at wasakin ang mga supply chains ng mga Shopee at Lazada deliveries mo. Bukod sa mga pa-hacker na cyber attacks, andyan din yung mga patagong ninja moves na covert operations, pananabotahe sa mga planta ng kuryente, at pati na rin yung literal na pag-assassinate sa mga VIP na siyentipiko o mga bossing ng ekonomiya. Ang lahat ng kademonyo ang ito sadyang dinisenyo para unti-unting gibain ang foundation ng kalaban nang hindi man lang kailangang mag-announce ng official na giyera sa TV. Sa mata ng mga macro-finance bros, ito ay isang wais na estratehiya ng asymmetric warfare kung saan yung barya-baryang puhunan nagdudulot ng dambuhala at nakakaiyak na pinsala. Ang ultimate goal ng shadow war na ito ang pa-bleed in ng dahan-dahan ng ekonomiya ng kalaban na parang linta nang hindi naman nagti-trigger ng isang global crisis na babalik para kagatin ang puwet ng mismong umaatake. Ito ay isang super calculated at manipulative na laro ng pagpapahina ng kalaban. Binibwisit nito ang mga merkado, pinapamahal ang mga risk premiums sa mga investments at sinasabotage ang pag-level up ng teknolohiya ng kabilang kampo. Pero ang pinaka-red flag sa estratehiyang ito yung wala silang sinusunod na matinong rules of engagement. Dahil nga walang official na announcement ng giyera, yung boundary sa pagitan ng simpleng paninira sa ekonomiya at literal na act of war nagiging super labo na parang relasyon nyo. Yung mga financial markets natin inis na inis sa mga ganitong pasuspense at kawalan ng katiyakan o uncertainty. Ang walang katapusang banta ng mga multong pag-atake nagpapapraning at nagpapapanic attack sa mga merkado natin araw-araw. Sa ending, itong shadow war na ito solid na resibo na ang gera nag-level up at nag-evolve na talaga. Hindi na ito laging padamihan ng mga tangke o pamacho na sundalo, kundi paramihan ng brain cells sa paggulo ng mga wifi, bangko at kuryente ng mga kaaway nila. Kaming mga feeling Sherlock na macroeconomists, walang tulog sa pagbabantay sa mga patagong ninja moves na ito, kasi nga naman ang isang successful na cyber attack, pwedeng maging mas nakakawasak pa kaysa sa isang literal na bombang nahulog mula sa langit. Ang million-dollar question ngayon ay, hanggang kailan magtatago sa dilim at magpapamysterious ang mga bardagulans na ito? Kapag yung damage sa ekonomiya umabot na sa point na hindi na matake, o kapag may isang top secret na operation na na-expose at nagbigay ng dambuhalang kahihiyan sa mga politiko, yung peer pressure para gumanti ng harapan nagiging super intense na. At dyan na papasok ang pinakamalalang bangungot at panganib para sa buong sanlibutan. Nandito na tayo ngayon sa pinaka-climax ng kalat at panganib. Ang palitan ng mga resbak, kahit gaano pa nila sabihing calculated daw yan, laging may kasamang risk ng epic fail na maling kalkulasyon o miscalculation. Ang bawat pakul na ganting salakay ginawa para mag-send ng message, pero paano kung yung message na-scene-zoned o na-misinterpret ng kabila? Itong tinatawag nilang escalation ladder, isang super mapanganib na laro kung saan ang isang tangang maling hakbang, pwedeng mag-trigger ng isang out-of-control na paglala ng sitwasyon na parang wildfire.
Ang pinaka-worst case scenario na nagpapaihi sa salawal ng mga financial analysts at macroeconomists yung tuluyang mawalan ng control ang mga feeling magagaling na leader natin. Kapag yung gigil ng mga tao sagad na sa bones at yung pressure sa politika hindi na carry ng powers nila. Ang mga bossing natin pwedeng ma-pressure na gumawa ng mga tangang desisyon na wawasak sa buong ekonomiya para lang mag-feeling macho at hindi mapagkamalang duwag. Kung yung sabunutan mag-level up at kumalat sa buong rehiyon na parang chismis, hindi na lang ito magiging isang cute at limitadong gera. Yung mga VIP na kalsada ng kalakalan, tulad ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang halos lahat ng langis na bumubuhay sa mundo, pwedeng i-lockdown ang mga buwisit. Ang ganitong klaseng eksena magiging isang super nakakawasak na Black Swan event para sa global na macroekonomiya natin na literal na magpapacrash sa lahat ng pamilihan ng walang pasabi o trigger warning. Ang pag-epal at pakikisawsaw ng iba pang mga dambuhalang bansa lalo lang magpapasabog sa sitwasyong umaapoy na. Ang giyera hindi na lang magiging simpleng away kanto, kundi isang dambuhalang pandaigdigang Royal Rumble ng mga sakim na interes pang ekonomiya. Ang pagwasak sa mga poste at planta ng enerhiya magdudulot ng instant na pagkaubos ng supply na magpapa-fly sa mga presyo pataas sa mga level na hindi pa nakikita ng mga ninuno natin sa buong kasaysayan. Sa point na ito, yung mga pa-cute na orihinal na rason ng politika at kunwaring self-defense matatabunan na ng desperasyong makasurvive sa isang literal na pandaigdigang apocalypse. Ang mga gobyerno mapipilitang mag-print ng anlipera para lang pondohan ang kanilang mga kalokohan sa giyera na lalo lang magpapalala sa krisis natin. Ang banta ng isang full-scale na digmaan hindi lang basta tungkol sa pagdami ng mga namamatay, kundi pati na rin sa tuluyang paggunaw ng kabuhayan ng bilyon-bilyong inosenteng tao na gusto lang namang mabuhay ng tahimik. Bilang mga feeling woke na estudyante ng macroekonomiya, kailangan nating i-absorb sa mga utak natin na ang peace on earth hindi lang basta pa-pageant na sagot. Ito ay isang literal na pangangailangan para hindi mamatay ang ekonomiya. Ang pagiging stable ng pera ng buong mundo nakadepende sa isang super fragile na balanse ng kapangyarihan at trust issues natin sa isa't isa. Kapag ang balancing ito binasag ng mga war freaks, lahat ng bansa kahit nasa kabilang dulo ka pa ng mundo, nasa mismong ground zero, literal na iiyak ng dugo sa mga consequences nito. Ngayon, andito na tayo sa pinaka-juicy at importanting part. Paano ba nakakaapekto ang lahat ng kalat na ito sa personal mong buhay? Baka feeling mo kasi yung mga pasabog sa kabilang ibayo ng mundo, walang pakialam sa daily routine mo at sa pag-scroll mo sa TikTok. Pero sa isang global economy kung saan lahat tayo nakakonect na parang chismis, ang mga epekto ng awayan nila mas mabilis pa sa alas 4 na kakatok sa mismong pintuan mo. Ang unang-unang masasampal niyan ang presyo ng kuryente at gas mo. Kapag nagkarambulan sa mga bansang nag-uumapaw sa langis, yung supply chain natin literal na nababwisit at nade-delay. Ang praning na takot na maubusan ng gas nagtutulak sa mga gahamang speculators na i-jack up ng bongga ang presyo ng krudo. Kapag lumipad ang presyo ng langis, automatic na tataas din ang pamasahe at shipping fee ng lahat ng binibili mo online at offline. Ang nakakaiyak na resulta? Implasyon, mga besh. Ang presyo ng sibuyas sa palengke, ang pamasahe mo sa jeep, at ang bill mo sa Meralco magmamahal ng wagas na literal na lalamon at babawas sa purchasing power ng kakarampot mong sahod. Para naman ma-damage control yung lumilipad na implasyon na kasalanan ng giyera nila, ang mga central banks sa buong mundo walang choice kundi magtaas ng interest rates nila. Ano naman ang tinito para sa buhay mo? Magiging super mahal at nakakaiyak na ang mag-loan para sa pangarap mong bahay, kotse o pang-start ng negosyo. Ang mga kumpanya magtitipid at titigil muna sa pag-expand na magreresulta sa tanggalan ng mga empleyado at tuluyang pag-usad-pagong ng paglago ng ating ekonomiya. Ang global na stock market super snowflake at sensitibo pagdating sa mga geopolitical na drama at krisis. Ang mga mayayamang investors magpapanic withdraw ng mga pera nila mula sa mga risky na investments at itatago ito sa mga safe havens na parang ginto o US dollars. Ang malada flash na pagtakas ng mga kapital na ito pwedeng mag-trigger ng tuluyang pag-crash ng mga merkado na literal na uubos
sa mga pondo ng pensiyon at mga pinaghirapang ipon para sa retirement ng mga ordinaryong alipin ng salapi katulad mo. In short, ang bawat pasabog na hinuhulog sa kabilang dulo ng earth may nakadikit na invisible price tag na ikaw, ang kawawang ordinaryong mamimili at manggagawa, ang sapilitang magbabayad. Ang giyera ng mga trapo literal na nagpapaliit sa purchasing power mo o yung kakayahan mong bumili ng luho mo at lalong nagpapalala sa anxiety at kawalan ng katiyakan ng future mo sa pera. Ang ekonomiya ay isang dambuhalang global na ekosistema. Walang kahit sinong feeling main character ang ligtas at nakahiwalay sa mga toxic na epekto nito. Kaya naman sa susunod na dumaan sa feed mo yung mga balita tungkol sa paglala ng mga awayan nila, utang na loob, huwag mo lang itong scroll at isiping isa lang itong boring na balitang pampolitika. Silipin mo ang chika na ito gamit ang lente ng macroekonomiya na tinuro ko sa iyo. Isa itong malaking red flag na ang mga invisible hands na nagmamanipula sa global market gumagalaw na naman. At ang mga kalat na ito may direkta at madalas na nakakaiyak na epekto sa mismong laman ng wallet mo. Ang pag-get sa mga nosebleed na konseptong ito ang magiging ultimate shield at unang linya ng depensa mo laban sa kahirapan. Kapag alam mo na ang galawan kung paano wawasakin ng geopolitics ang macrofinance, mas makakapag-ready ka at hindi ka magmumukhang tanga. Pwede mong i-rearrange ang mga investments mo, bawasan ang pagiging swipe sa credit card para pambayad ng utang at gumawa ng mga mas brainy na desisyon sa pera mo. Ang pagiging maalam ay hindi lang basta power trip. Sa panahon ngayon na puro anxiety at pandaigdigang kawalan ng katiyakan ng uso, ang kaalaman ay ang literal na survival kit mo. Para i-wrap up ang ating pa-deep na chika for today, ang giyera hindi lang talaga tungkol sa mga nagliliparang bomba, agawan ng lupa o mga pa-woke na ideolohiya nila. Sa pinaka-core ng lahat ng kalat na ito, ang digmaan ay isang dambuhalang negosyo at makinarya na pinapatakbo ng pera, kasakiman sa kapangyarihan at ang desperasyon ng mga politiko na makasurvive sa pwesto nila. Isa itong maruming kasangkapan para nakawin at muling ipamahagi ang yaman sa mga mayayaman na, i-monopolize sa mga resources at i-maintain ang pagiging feeling boss o hegemonya sa isang rehiyon. Ang mga pasadboy na naratibo na pinapakain sa atin araw-araw madalas na sadyang dinisenyo para i-cover up ang mga totoong gahaman at pang-ekonomiyang agenda nila. Bilang mga marites na may utak at mapanuring individual, duty natin na huwag magpabudol sa mga paawa effect at imbes i-stock kung saan talaga pumupunta ang pera. Kasi at the end of the day, kung gusto mo talagang mas pilangti sa totoong dahilan ng isang giyera, sundan mo kung sino ang yumayaman. Follow the money, ika nga ng mga feeling kano sa wikang Ingles. Kaya naman iiwan ko sa inyo ang nakaka-overthink na katanungang ito. Sa paglalaro ng mga big boss sa malaking chessboard ng pandaigdigang politika at macroekonomiya, sino sa tingin ninyo ang mga totoong puppet masters na kumokontrol sa mga piraso? At sino naman kaya yung mga kawawang piraso na literal na isinasakripisyo at ginagawang collateral damage para lang sa ikabubuti ng mga naglalaro? Ang inyong mga hot takes at pananaw ay super mahalaga para magets natin ang nakakaloka at masalimuot na mundong ito. I-drop nyo na ang inyong mga rants at pagsusuri sa comment section sa ibaba at magbardagulan tayo dyan. Kung na-feel ninyong may natutunan kayong kapaki-pakinabang sa pagchika natin sa mga isyong macroekonomiko at geopolitikal na ito na pampa-stress, huwag kalimutang i-smash ang subscribe button sa Dunong Mundo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kalat. Ako ang inyong feeling woke na macroeconomist, nagpapaalala na sa maruming mundo ng pananalapi at politika, walang kahit anong nangyayari ng nagkataon o coincidence lamang. Hanggang sa muli, mga kamarites sa ekonomiya.